Hi guys, narito ang pangalawang kabanata, simulan na natin. Sa tabi ni Yezayan nakaupo ang isang matangkad at gwapong lalaki na paminsan-minsang sumusulyap kay Yezayan. Napansin niya na si Yezayan ay nakatingin kay Nieli. Binigyan niya ng matalim na tingin si Nieli. Bahagyang mas matangkad siya kaysa kay Nieli, at nagsimulang maglabas ng bahagyang yin aura. Natural na nakilala ni Nieli ang taong ito. Siya si Shen Yu. Kasapi siya ng Sacred Family, isa sa 3 pangunahing pamilya at may pambihirang talento. Si Shen Shu, na kasalukuyang nagsasalita sa entablado, ay kanyang tiyahin. Sa nakaraang buhay ni Nieli, si Shen Yu ay palaging manliligaw ni Yezayan. Bago pa manawasak ang Glory City, halos magpakasal na sina Shen Yu at Yezayan. Sa mata ng kanilang mga pamilya, sila ay palaging perpektong magkapareha. Kung hindi nasira ang Glory City, tiyak na nagpakasal na sana sila. Bago pa man maganap ang seremonya ng kasal, inatake ng mga Snowwind Beasts ang Glory City. Bago pa man nasira ang lungsod dahil sa mga halimaw, pinagtaksilan ng Sacred Family ang Glory City sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanilang mga tungkulin at pagtakas. Maaaring ito ay gawa ng tadhana. Hindi naging asawa ni Shen Yu si Yezayan sa kanyang nakaraang buhay. Sa halip, nagkaroon siya ng ilang koneksyon kay Nieli. Nang maalala ito, hindi mapigilan ni Nieli na matawa sa kanyang sarili. Gayunpaman, matapos makita ang mga tingin ni Yezayan at Shen Yu, hindi maiwasan ni Nieli na makaramdam ng sakit ng ulo. Sa kasalukuyan, may kaunting mabuting impresyon si Yezayan kay Shen Yu. Ang tingin na ibinigay ni Yezayan kay Nieli ay puno ng paghamak. Tiyak na iniisip ni Yezayan na siya ay isang tamad at pilyong tao. Nang makita ni Nieli na nakatingin sa kanya si Yezayan, naramdaman niya ang pagbagal ng kanyang paghinga. Nang makita niya ang pamilyar na mukha, nagsimula siyang mag-isip ng lahat ng nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Hindi maiwasan ni Nieli na makaramdam ng pananakit sa kanyang ilong. Ngumiti siya habang tinititigan ng malalim si Yezayan. Maraming salamat sa Temporal Demon Spirit Book. Ito ang nagbigay sa atin ng pagkakataong magkita muli, tahimik na inisip ni Nieli na puno ng pasasalamat. Kakaiba, naisip ni Yezayan. Naramdaman niya na ang tingin ni Nieli ay medyo kakaiba. Ang kanyang maliwanag na mga mata ay kuminang na parang mga bituin, na may bahid ng kalungkutan. Napuno ng mga tanong ang puso ni Yezayan. Kilala ba niya si Nieli? Bakit siya tinitingnan nito ng ganoon? Si Yezayan ay isang kagandahan na may mapuputing ngipin at mapupulang labi. Para siyang isang lotus na tahimik na namumukadkad, habang may hindi maipaliwanag na cute na aura. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Sa puntong ito, dama ko ang tingin ni Shen Shu kay Nieli. Ang kilos ng mga batang ito na nasa edad na 13 o 14 ay hindi nakaligtas sa kanyang mga mata. Siya ay isang silver-ranked demon spiritualist. Nakarating na siya sa estado ng pagkakaisa ng isip at katawan, na may malakas na pang-anim na pakiramdam. Napakatalas ng kanyang paningin. Kaya niyang makakita ng tumatakas na daga mula sa 100 metro ang layo. Si Yezayan ay may marangal na pagkakakilanlan. Siya ang anak na babae ng City Lord ng Glory City, pati na rin ang apo ng legend-ranked demon spiritualist na si Emo. Bukod doon, may Saiyan Soul Realm na nabuo sa loob ng kanyang dantian. Isang bihirang talento. Iilan lamang sa mga tao sa Holy Orchid Institute ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Yezayan. Kung magtagumpay si Shen Yu na maging asawa ni Yezayan, maaring palakasin nito ang posisyon ng Sacred Family sa Glory City. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nasa Fighter Apprentice class. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagtuturo si Shen Shu sa klase na ito. Ibinaba ni Shen Shu ang kanyang mga braso at ipinulupot ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay gumala sa mga estudyante at sinabi, "Sa susunod na 2 taon, kayong lahat ay mga estudyante ko." Bagamat sinabi ng prinsipal na ang mga estudyante ng Holy Orchid Institute ay pantay-pantay, kailangan kong ipaunawa sa inyo ang masakit na katotohanan. Sa mundong ito, walang pagkakapantay-pantay. Sinabi ni Shen Shu sa medyo matinis na boses. Ang kanyang mga salita ay parang mga patalim na malalim na tumagos sa mga puso ng mga estudyante.
Tahimik na nakikinig ang mga estudyante sa ibaba ng entablado. Walang nagsalita. Pagdating ng panahon na kayo'y tumanda at lumabas ng paaralan na ito, aaminin niyo na totoo ang aking mga salita. Ang pagkakapantay-pantay ay isang kasinungalingan lamang na itinuro sa inyo ng mga matatanda. Hindi kayo pwedeng mabuhay sa isang pantasya habang buhay, sinabi ni Shen Shu habang ibinababa ang kanyang ulo upang tingnan ang mga estudyante. Ang Glory City ang tanging lungsod na nakaligtas sa Age of Darkness. Tayo ang nag-iisang natitirang mga tao. Sa loob ng Glory City ay may dalawang makapangyarihang nilalang. Ang mga fighters at mga demon spiritualists. Ang demon spiritualist ay isang marangal na nilalang. Isa lamang na fighter sa libo-libo o 10,000 ang may pagkakataon na maging isang makapangyarihang demon spiritualist. Hanggang ngayon, sa buong Glory City, ilan lamang na libong demon spiritualists ang nabubuhay. Kami ang mga tagapagtanggol ng Glory City. Ang mga fighters at demon spiritualists ay hinahati sa bronze, silver, gold, black gold, at legend rank. Habang mas mataas ang ranggo, mas makapangyarihan ang isa. Kung ang isang pamilya ay nagkaroon ng isang gold rank demon spiritualist, sila ay maaring maging isang aristokratikong pamilya. Kung ang isang pamilya ay nagkaroon ng isang black gold rank demon spiritualist, sila ay maaring maging isang marangal na pamilya. Kung ang isang pamilya ay nagkaroon ng 3 black gold rank demon spiritualists o isang legend rank demon spiritualist, ang pamilyang iyon ay maaring maging isang pangunahing pamilya. Mayroon tayong 36 na tao dito. Ang ilan ay mula sa pamilyang karaniwang tao, ang ilan ay mula sa pamilyang marangal. Bagaman pantay-pantay ang inyong simula, ang inyong mga pagkakakilanlan ay hindi. Umaasa ako na bawat isa sa inyo ay may kaalaman sa sarili at mayroong disiplina. Ang mga karaniwang tao ay mananatiling karaniwang tao. Imposible para sa inyo na maging isang aristokratikong pamilya, kaya't huwag kayong mangarap na maging isang phoenix. Kahit nasa loob ng mga marangal na pamilya, mayroong mahigpit na pagkakaiba ng mga antas na hindi kailanman maaaring lampasan. Sa ilalim ng tingin ni Shen Shu, ang mga estudyanteng may simpleng kasuotan sa klase ay nagpakita ng hindi komportableng ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sila ay napahiya at ibinaba ang kanilang mga ulo. Si Shen Shu at ilang mga marangal ay buong pagmamalaking itinulak ang kanilang mga dibdib at ipinakita ang kanilang pagmamalaki. Tanging sina Nie Li, Ye Ziyan, Lu Piao, at ilang iba pang mga marangal ang nanatiling kalmado. Tumingin si Nie Li sa kanyang tagiliran. Si Du Zi ay nakasuot ng medyo luma na damit. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, at kinakagat ang kanyang labi. Si Du Zi ay mula sa isang karaniwang pamilya. Ang sitwasyon ng kanyang pamilya ay napakahirap, ngunit alam ni Nie Li na malakas ang damdamin ni Du Zi. Sa nakaraang buhay ni Nie Li, si Du Zi ay masipag, kahit na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang pamilya. Hindi rin masama ang kanyang talento. Sa pamamagitan ng matinding pagsisikap, naging gold rank demon spiritualist siya. Naabot niya ito nang walang suporta ng malaking pondo, at walang pambihirang talento. Umasa siya sa sarili niyang pagsisikap upang marating ang antas na yon. Maaaring isipin kung gaano siya kagaling. Bago nawasak ang Glory City, marami sa mga pamilyang maharlika ang nag-isip kung paano makakatakas. Tanging ang mga karaniwang tao lamang ang lumaban para sa Glory City hanggang sa kanilang huling hininga. Si Du Zi ay kaibigan ni Nie Li, isa sa kanyang pinakamahalagang kaibigan. Nang makita ni Nie Li ang mukha ni Shen Shu na puno ng paghamak, hindi niya mapigilan ang pag-usbong ng galit sa kanyang puso. Sa kanyang nakaraang buhay, bago nasakop ang Glory City, ang Sacred Family ang unang tumakas. Kaya't walang maganda na impresyon si Nie Li sa kanila. Maging si Shen Yu o si Shen Shu, wala silang mga katangiang kanais-nais. Sa kanyang nakaraang buhay, si Shen Shu ay napakamalupit, kaya't labis na ikinadismaya siya ni Nie Li. Teacher Shen Shu, may tanong ako. Biglang nagsalita si Nie Li. Tahimik na nakikinig ang lahat ng mga estudyante nang biglang sinira ni Nie Li ang kanyang talumpati. Ito'y ikinadismaya ni Shen Shu. Nakilala ni Shen Shu si Nie Li dahil siya yung may paghahangad kay Ye Ziyan. Ang mga salitang kanyang sinabi kanina ay patungkol kay Nie Li. Sino ang mag-aakala na si Nie Li ay magsasalita? Malamig na sumunghap si Shen Shu, ano yun?
Sinabi ni Teacher Shen Shu na ang Glory City lamang ang nakaligtas sa Age of Darkness, na tayo lamang ang natitirang mga tao. Ano ang patunay mo sa pahayag na ito? Maaari ko bang tanungin kung kailanman nakalabas si Teacher ng street, Ancestral Mountains at bumisita sa Endless Desert, Toxic Forest, Blood Moon Marsh, Spirit Gulf, Heavenly Luster Mountains, at Northern Snow? Tanong ni Nia Li. Bilang isang taong muling nabuhay at may taglay na mga karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay, kaya niyang tuluyang maliitin si Shen Shu. Anong Heavenly Luster Mountain? Anong Northern Snow? Kunot noong tanong ni Shen Shu. Narinig na niya ang tungkol sa Endless Desert, Toxic Forest at Blood Moon Marsh noon, ngunit ang mga lugar na iyon ay napakalayo mula sa street. Ancestral Mountains. Narinig lamang niya ang mga iyon sa mga alamat. Malamig na sumanghap si Shen Shu, nasa Glory City na ako mula pa noong ako'y isinilang, at hindi pa ako nakapunta sa mga lugar na iyon. Ngumiti ng bahagya si Nia Li at sinabi, dahil hindi pa nakarating sa mga lugar na iyon si Teacher Shen Shu, paano mo masasabi na tayo ang tanging mga taong buhay? Nabigla si Shen Shu at hindi agad nakapagsalita. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga estudyante sa klase. Wala silang ideya kung anong klaseng mga lugar ang tinukoy ni Nia Li. Si Ye Ziyan, na nakaupo sa malayo, ay nagpakita ng interes na kumislap sa kanyang mga mata. Muli niyang tiningnan si Nia Li ng may kuryusidad. Paano nalaman ni Nia Li ang tungkol sa mga lugar na iyon? Si Shen Yu, na nakaupo sa tabi ni Ye Ziyan, ay bahagyang kumunat ang noo. Tumingin siya kay Nia Li at napagtanto na medyo gwapo si Nia Li. Hindi siya nagpapahuli sa kanya sa hitsura. Hindi namamalayan, nakaramdam siya ng kaba sa kanyang puso. Nakita ni Shen Shu ang mga estudyanteng nagtatalakayan sa ibaba, at ito'y nagpasimangot sa kanyang mukha at buong galit na sinabi, ano ngayon? Paano mo mapapatunayan na hindi tayo ang huling mga taong buhay? Patunay, malamig na ngumiti si Nia Li. Ang kanyang mga karanasan mula sa nakaraang buhay ay sapat na patunay. Kamangha-mangha ang karunungan ng sangkatauhan. Matapos maranasan ang Age of Darkness, maraming tao pa rin ang nakaligtas. Nagtayo sila ng maraming monumental na mga lungsod, ngunit hindi niya maaaring sabihin iyon ng lantaran. Sa halip, tahimik niyang sinabi, hayaan yung kwentuhan ko si Teacher Shen Shu. May isang poloka sa kailaliman ng balon. Simula nang siya'y ipinanganak, lagi siyang nasa balon. Mula sa simula, nakikita niya lamang ang bahagi ng langit, kaya't sinabi niyang ang langit ay kasing laki lamang ng butas ng balon. Ngunit ang langit ba ay kasing laki lamang ng butas? Maaari lamang nating sabihin na ang poloka ay ignorante. Habang naririnig ang sinabi ni Nia Li, hindi napigilan ng mga estudyante sa klase ang kanilang mga tawa. Nararamdaman nilang may katuturan ang sinabi ni Nia Li. At ang sawikain na, isang poloka na tumitingin sa langit mula sa ilalim ng balon, ay hindi direktang tinutukoy si Teacher Shen Shu bilang isang poloka. Pagtanaw sa langit mula sa ilalim ng balon, napakaakmang paglalarawan, sabi ng ilang mga babae habang nagtatawanan. Lahat sila ay hindi nagustuhan si Shen Shu, at hindi mapigil ang tingnan si Nia Li na puno ng paghanga, dahil si Nia Li lamang ang naglakas loob na lantaran na suruan ng isang guro sa klase. Ikaw, simula ni Shen Shu habang nakatitig kay Nia Li. Galit na galit siya na halos masuka na siya sa inis. Tinulad siya ni Nia Li sa isang ignoranteng poloka. Hindi pa siya nakatagpo ng isang ganitong katapang na estudyante. Si Ye Ziyan, na nakaupo sa malayo, hindi napigilan ang kanyang pagtawa. Napagtanto niya na si Nia Li ay medyo interesante at magaling magsalita. Nagawa niyang gawing walang sagot si Teacher Shen Shu. Si Ye Ziyan ay isang natural na kagandahan. Ang kanyang ngiti ay kahali-halina. Kumandat si Nia Li kay Ye Ziyan at ngumiti. Nang makita ni Ye Ziyan ang ekspresyon ni Nia Li, agad niyang ibinalik ang kanyang ulo, at naisip sa kanyang puso, ang kapal ng mukha. Ang impresyon ni Nia Li sa kanyang puso ay isa pa ring masamang estudyante. Pinagmamasdan ni Lu Piao si Nia Li na hindi lamang pinatigil si Teacher Shen Shu, ngunit tinukso rin si Ye Ziyan. Hindi napigilan ni Lu Piao na itaas ang kanyang hinlalaki sa kanya, iniisip na ang lalaking ito ay kahanga-hanga. Tumingin si Nia Li kay Shen Shu, at ipinagpatuloy ang tanong, Teacher Shen Shu, mayroon pa akong isa pang tanong. Halos mamatay na sa galit si Shen Shu, ngunit hindi siya maaaring sumabog dito. Sumagot na lamang siya sa masamang tono, ano pa ang tanong mo?
Sinabi ni Teacher Shen Shu na, ang karaniwang tao ay mananatiling karaniwang tao, hindi sila kailanman magiging maharlika. Mayroon akong isang maliit na tanong. Hindi ba ang legend rank demon spiritualist na si Yemo ay isang karaniwang tao noong siya ay bata pa? Tanong ni Nieli, kumikislap ang mga mata at nakatingin kay Shen Shu. Hindi ba alam ni Teacher Shen Shu ang tungkol dito? At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.